Ang characteristics nito is, of course, nakikita, nasusukat, ibig sabihin na may measure mo siya, at pero may hangganan. Okay? Nawawala. Yung ginto, nananakaw yan. Mainit sa mata. Kaya kung halimbawa nakahigaw ka ng pan, yung talagang ang laki-laking ganyan, tapos biglang pahaglutin yan. Mahirap yun, sa laki yun, baka may sama pa yung tenga mo. Huwag naman sana. Okay, ang mga yan, nananakaw, nabubulok, kinakalawang. Yung damit, nasisira din yung damit, kaya nga may mga tinatawag tayong mothballs eh. Ano yung mothballs? Ay, ano yung moth? Yung moth, yung gamo-gamo. Hindi po yung gamo-gamo ang kumakain ng tela. Yung mga itlog po niya pag nagpisa na, ang tawag doon ay yung larva ba yan? Larva, bago siya maging caterpillar at magpisa. At na maging butterfly o maging gamo-gamo. Yung larva na yun, yung maliliit na uod na yun, yun ang kumakain ng tela. Okay? So, yung mothballs, ilalagay mo ngayon yan. Andali, uso pa ba yun? Sino may na gumagamit pa ng mothballs na yun? Baka kami lang yan. Kayo ba nakakita kayo ng mothballs? Hindi nyo alam? Ayun, at least si Ate Linda. Magkaedad kami. Kailan lang naman yun? Mabango naman yung flower eh. Opo, mabango po yan. Okay, ano bang pan? Basta yun. Sa mga bagong generasyon, hindi din nakikita. Okay. Ayun. So, mga bilog-bilog lang naman yun na kulay puti na nilalagay sa mga tukador kanina. Okay? Ano pa ba yung ari-ara na meron tayo? Yung mga gadget. Ano ba nito? Yung mga gadget, ngayon meron kang bagong model bang tawag doon? After how many years, baka nga hindi abot ng ilang taon. May bagong model na naman, mag-face outing. Okay? So, ang lahat ng yan ay lumilipas. May hangganan. Yung katawan ba, bahagi ng pagiging kayamanan? Kalusugan ay kayamanan nga eh. Yung meron kang maayos na katawan, malusog na katawan. Pero for how many years? For how many years? Siguro mula teenager, okay kayong katawan mo, di ba? Talagang nakakatakbo ka pa ng mabilis. Matatakbuhan mo pa yung nanay mo pag tinawag ka. Kaso lang, sometimes, ang bata-bata pa lang nabibingi na. Alam niyo ba yun? Kung minsan bata pa lang bingi na. Halimbawa, tatawagin ka. Oh, Victor! Vic! Ako na gano'n, kunwari, walang na. Vic! Palakas na palakas. Kaya sabi ko sa'yo, minsan bata pa lang nabibingi na eh. Pero ibig ko sabihin is, even ang iyong kalusugan, ang iyong katawan ay kayamanan din yan. Yun lang ay tatanda rin yan. Hihina din yan. Rurupok din yan. Kahit gaano kaganda yung katawan mo, kahit kasing katawan mo pa si yung mga beauty queen dyan o kaya mga malalaking muscles, lilipas din yan. Hihina din yan. Okay. So, ang sinasabi ng final is, alin ba yung pagtutuunan mo ng panahon? Bubugol ka sa pag-aaral dahil meron kang iniisip na abutin. Kung ano man yung kursong pinili nyo, of course, meron kayong gustong mangyari sa inyo dating panahon. Halimbawa, gusto mong kumuha ng business management, may plano ka na magtayo ng sariling corporation o corporation. Okay. Kung ano man, gusto mong may pinili kang kurso, meron kang pinaplano.
tayo sa iyong future. At yun yung alam mo na magbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan. Nung time namin, in demand yung kurso namin. Kahit na anong klaseng electronics, electronics engineering, electronics communication, industrial electronics, in demand nung panahon namin yun. Tapos napalitan niya ng computer programming, computer technician. Pero may mga kurso na hindi nawawala palaging in demand katulad ng mga medical, nursing, ganyan. Palaging in demand ang mga yan. Education. Pero may mga kurso talaga na kukunin mo ngayon, balang araw ay kung namamayagpag ka ngayon, darating ang panahon, hindi na. Kaya dapat ina-upgrade mo din ang iyong sarili. Nabutan namin, hindi kami. Yung mga TV at saka radyo na ditubo, siguro, di ko alam kung nakita niyo yan. Yung mga ditubong appliances, yung umiilaw pa yan eh. Umiilaw. Yung radyo na pag sinindihan mo, 110, umiilaw lahat pati sa loob. Kasi yung mga ditubo, napalitan nyo ng solid state, mag-upgrade ka naman. Kailangan marunong ka rin sa solid state. Napalitan din ng mga dumating yung mga IC, integrated circuits. Ngayon, mga LED TV na. Pag binuksan mo sa loob yan, ang late-late ng laman. Doon, ang lalaki. Iso, laman ng TV yan, ang laki. Ngayon, pag binuksan mo yung TV, kahit na ganito kalaki, pag binuksan mo yan, ang late yung laman sa loob. Isang board lang na maliit. So, nag-upgrade. Kasi, nagbabago yung panahon. Lumilipas yung ibang mga bagay. So, kung ano man yung karir mo, may time na lilipas din yung mga bagay na iyan. Now, meron pang isa na ibinigay ng Panginoon Jesus na kayamanan. At ang tawag dyan ay yung kayamanan sa langit. At ito, ang sinasabi ng Panginoon na mag-impok ka ng kayamanan sa langit. O yung mga bagay na makalangit. So kung yung mga kayamanan sa lupa ay yung pera, yung karunungan mo, yung knowledge mo, yung katawan mo, yung mga ari-arian mo, ang lahat ng yan ay nakikita na hawakan. Ano naman yung mga bagay o ano naman yung mga kayamanan ng langit? Ito ay mga bagay na spiritual, banal. So, ang banal, kabaliktaran ng secular kanina, at pangwalang hanggan. Hindi siya lumilipas, hindi siya tumukupas. Ang mga halimbawa dyan ay yung knowledge mo patungkol sa Diyos. Successful ka nga, ang ganda ng bahay mo, meron kang bahay na maganda, two-story, tapos may swimming pool pa. Diba mga ganun minsan? Gusto ko magkaroon ng bahay na may swimming pool, tapos two-story. Pero wala ka namang alam sa Panginoon. Hindi mo kilala ang Diyos sa buhay mo. And then yung katwiran. Okay? Merong self-righteousness, meron din namang righteousness na nagmumula sa Diyos. Yung self-righteousness is, matuwid naman ako, kilala ko naman ang Diyos. Maganda yun. Actually, yung lahat tayo ay kilala natin ang Diyos. Tama? Hindi lang naman tayo may kakilala sa Diyos. Kahit nga yung Diablo, kilala din nila ang Diyos. Hindi lang nila kilala ang Diyos. Naniniwala sila na may Diyos. Nanginginig pa. Sabi ni Santiago sa James. Okay. You believe in God, that's good, sabi ni James. Even the devil believe in God. They even shudder. Yung nanginginig pa. Pag nakikita nila ang Diyos, nababanggit ang pangalan ng Diyos, nanginginig pa sila. Kasi kilala nila ang Diyos. Tayo ba hanggang doon lang?
yung malaman mo ng malaliman ang Panginoon, yung magkaroon ka ng tunay na katwiran, pananampalataya, pananalig, pag-ibig at tunay na kapayapaan. Ang lahat ng yan ay karakteristik ng isang ng kayamanan sa langit. Hindi ito nakikita, di ba? Yung marunong isang tao, nakikita mo ba? Hindi. Basta mapapansin mo na lang, may alam siya pag may ginagawa na siya. Hindi yan nakikita, hindi mo rin yan nahawakan. At higit sa lahat, ito ay pangwalang hanggan. Ito ay tumatagal. Hindi siya kumukupas, kundi tumatagal. Kaya sabi ng Panginoon, mag-impok ka ng kayamanan dito sa kayamanan sa langit nila. So, ano ba ibig sabihin ng panulit, ng mag-impok? Kasi, sa introduction natin kanina, sinabi ko, kailangan din natin naman nag-iipon. Hindi naman pwedeng wala tayong ipon. Di ko ba? Pero ano ba ibig sabihin ng mag-impok? Ang dito sa mga verses na ito ng ating Panginoon Jesus, ang kanyang pinaka-point dyan is bigyan mo ng panahon. Paglaanan mo ng panahon. Pagtuunan mo ng pansin. Kasi kung puro na lang sa mga material na bagay, puro na lang kasiyahan, puro na lang handaan, yung binibigyan mo ng pansin, pinagpapalit mo na ngayon pa. Yung linggo, para lang sa mga handaan, para lang sa mga pasyal-pasyal, yun ang iniimpok mo. At maranasan mo naman. Hindi ba masaya yun? Masaya. Yun ang makakain ka sa... Sige nga, alin yung magandang restaurant dito. Alam mo. Basta ang alam ko lang na masarap na pagkain goto at saka mami. Beef mami at saka chicken mami. Ayos na yun. Hindi ba nagbibigay din ng kasiyahan, ng kagalakan, ng satisfaction sa katawan? Pero hanggang kailan?